Yo, what's up, happy people? So, ito na po yung part 3 sa nakasubaybay mga kois, mga gayas. So, ito. Panoorin po natin dahil ito yung mga resibo mga kois, mga gayas na hindi po talaga nila pwedeng baliin o pinagsinungalingan dahil ay ebidensya po mga kois, mga gayas. May resibo po ang ating buting Yormes Comorino. Nataliwas po sa kanilang mga pinupukol, paninira at sinasabi ngayon ng mga katunggali ni Yormes Comorino mga kois, mga gayas. Okay? Bago po tayo mag-umpisa, please follow, like, and share, and subscribe. At please naman po, pagbigyan nyo ninyo naman ako po. Don't skip po ng ating ads mga kois mga guys. Marami pong salamat. Mega love shout out to Ma'am Elisiki TV Pilipinas, Wallo Cho Brothers for Life, Kuya Machi TV, Ma'am Jerry Tuzaki, Ma'am Jin Fukuda, at Ma'am Maria Consino. At sa lahat ng mga iskunyan vloggers mga kois mga guys na lagi pong nagkukomento dito po Okay po, maraming salamat po sa ating lahat. So without further ado, let's begin. To si Yorme, dating alkalde ng lungsod ng Maynila, Isko Moreno. Kanina pinag-usapan natin yung unang dalawang awards, Good Financial Housekeeping Award Part 3 na po ito Part 3 na po ito. Mula sa DILG at pangalawa ay Most Business Friendly Local Government Unit ng PCCI. Yorme, yung Champion City by Bloomberg, dalawa lang sa Pilipinas. Ang pinagkaluban nito nung panahon ho ninyo out of 50 cities. Dalawa lang city mga kois mga guys na pinakalooban dyan sa city sa Pilipinas mga kois mga guys. Kasama po ang City of Manila sa kapanawanan ni Yormes Comorino. Worldwide, dalawa lang. Ang isa ron ay ang lungsod ng Maynila. Ito ba ay kawing-kawing at may kinalaman din at kabahagi din yun ng kung ano ang ipinagkaloob sa inyo ng Financial Good Housekeeping, Most Business-Friendly Local Government Unit? Una na nagulat kami no when we were our attention were called by the Bloomberg organization. Itong Bloomberg kasi ito'y isang malaking organisasyon, news channel, economic channel, at saka philanthropies. Walang ibang ginawa yan kundi pag-aralang ekonomiya at ang mga umuusbong emerging economies. Yes, very particular sila sa mga leader. Kasi ang katwiran nila dyan, ang leader can create opportunity for everyone. Ibig sabihin, palaguin ang ekonomiya. Noong kami nasabihan na kami finalist, at isa yung sa Mindanao, dalawa Butuan. lang, Butuan. Dalawa lang kami sa Proud Butuanon po ito mga kois mga guys. Pilipinas. sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Dalawa lang ang nasa Pilipinas. We were very grateful na na-appreciate ng mga international organization yung nagagawa sa lungsod. Ang naging basihan nila diyan yung paglilinis ng Maynila, pag-create ng certainty of rules sa negosyo at hanap buhay at mga batas, at yung epesyenteng pagpapatakbo ng pamahalaan. Yan yung Go Manila. Diyan Mga kois mga gayas. Bloomberg's Philanthropies, ayan, Manila held as Champion City and the 2021 Global Mayor's Challenge mga kois. nila napansin na may local government unit may online payment, no, na ang isang taxpayer, halimbawa, shout out sa mga kababayan. Yan yung Go Manila apps mga kois mga gayas, nga yung mga businessman pwede ka na magbayad doon via online mga kois. Bayan natin dyan sa Saudi, ngayon na nakikinig o nanonood, o sa Middle East, o sa Amerika. Nandito po kami sa Saudi, Middle East. Maraming salamat. Halimbawa, may property sila sa Maynila. Naalala ko yan. Ang Habang nagla-live ho kayo noon sa FB, marami nakabayad na nakabayad ako, na nasa sila. Amerika ako. Oo, totoo yun. Na nagkaroon sila ng Hindi na opportunity. pinadaan sa kanilang kamag-anak at kaibigan. Oo, true. Kasi minsan mga kois magayas na yung pangbayad mo dyan sa Pilipinas, minsan matulunggis pa ng kamag-anak. Magtaka ka na lang, bakit mayroon na tayong memo? Hindi pala tayo nakabayad, buwan po tayong nagpapadala dyan. So, maganda po yung programa na yan.
Authored by your Miss Comorino, mga Kois mga guys. Ay, maraming nakarelate dito. Oh. Yung pangbayad nila sa Pinas, mga OFW, ay natulong gis pa ng mismong kamag-anak. Hindi naman lahat. Online system. Diretso. Through Go Manila, diretso nakababayad ang tao. Yun ang tinatawag yung certainty of rules. Yes. Biri mo, ilalagay mo lang yung PIN mo or property identification number o title, pangalan, pak. Lalabas na ang assessment. O may assessment ka na. O ang kausap mo, computer, sistema. O tapos gusto mo i-add ba? O di babayaran mo online. O yung pera mo pumasok sa Land Bank of the Philippines na bangko ng gobyerno at account ng City of Manila. Then you'll get your e-receipt. Bago nagkaroon ng mga rules on how to accept e-receipt. Ang Maynila nag-i-issue na ng e-receipt. We guarantee the taxpayer that your receipt or electronic receipt is a valid receipt. Dito At ko- nagkaroon ng kapanatagan ng tao. Bigla ko tuloy naalala, dito lumawak at sumikat yung salitang sana all. Naalala Sana ko. all! Nasa mga comment ng Sa mga tao. comment Naalala section, ko sana nga doon. all. Sana makapagbayad din kami sa ganito na kahit kami nasa US, Europe, Middle East, Yes. nakakabayad kami mga OFW na mga taga Maynila. At akalain mo na pabor, Secretary, sino mag-aakala na magkakapandemya? Papunta ako ron. Oh, 'di ba? Oo. Paano ka makababayad ng amilyar? Paano ka makatutulong sa pamahalaan? Paano ka makapagbabayad ng business tax kung wala yung Go Manila? Paano tatakbo ang gobyerno? Bawal lumabas noon. Tama-tama. Oh. Kinilala rin ang lungsod ng Maynila 2021 Galing Pook Awards for Innovative COVID-19 Response. Pag-usapan nga natin ito, COVID-19 response. Anong ginawa ko ninyo? Na sa tingin ninyo ay lessons learned that hindi kasi wala kasi Ito yung very significant, isa sa mga very significant na nagawa ni Yormes Comorino dahil biruin mo hindi lang residente ng hindi lang residente o mga Manileño ang makabenepisyo diyan, but cost all over the Philippines, nationwide yan mga kuys, mga gayas, no? Na only Yormes Comorino lang ang nakapag-isip at nakapagawa ng ganyan sa kapanahonan ng pandemya, mga kuys, mga gayas. Ganun po kagaling. So marami nga nang nasabi, paano na po kung hindi si Yormes Comorino yung mayor dyan sa City of Manila sa panahon ng pandemya? Yung tanong nila, sagot din nila ng ibang mga commenters natin. Nga daw, kasi alam niyo naman, pag hindi si Yormes Comorino nakaupo dyan, ha? Relate sila. Alam nila pala. kasing taong pwede magsabing hindi na mangyayari ang mga ganito o kahilintulad ng mga pangyayari. So anong ginawa, step by steps ginawa ng lungsod ng Maynila noong panahon na yun at kinilala kayo Galing Pook Awards? Nung umpisa, Sec, naalala mo, tanong ako ng tanong, December pa lang, sabi ko mukhang masama tong nangyayari sa 2019 yun. Oo. December 2019. Pinanonood natin na doon nagde-declare na ng epidemic. Yung attention ko were called, sabi ko parang masama yung sitwasyon. And fortunately, if I may refresh everyone's memory, ang daming pumunta sa ating ambassador. Remember? 34. Oh. Your first 6 months, 34. First 6 months pa lang po iyon. Hanggang nituloy-tuloy yung matapos yung termino ni Yormes Comorino. In the first 6 months, may 34 na po na mga ambasador. Dahil sobra po silang hanga. 6 months pa lang yun, paninilbihan ni Yormes Comorino. Pero kitang-kita nila yung mabilis na pagbabago, kaayusan, dyan Kanyuan, dyan sa City of Manila, mga kuis mga guys. In 6 months, naramdaman ko nila. 4 ambassadors. Nagulat ako. And with that opportunity, 34 ambassadors, nakapag-create imagine. tayo ng relationship. Ang Manila nakapag-create ng relationship sa abroad, no? Through this embassy or ambassadors. And I remember it vividly talking to British ambassador. Tapos niyaya ka. Sabi ko, what do you think of this situation in China? That was like, I think, January na o February.
We are already preparing for inevitable. Kasi nga baka magkaroon na ng Hindi pandemic. na maiiwasan. Hindi na maiiwasan. Ng So, sabi paglala ko- ng sitwasyon. No, sabi ko, pwede ba ako na sa salitang Ingles, no? Baka makahingi kami ng plano ninyo. No? O mabait naman yung ambassador, lumipad ako kagad sa London. And then nakausap ko yung head of Corona British Response Agency, Cobra. Then may pinapakita ito mga batang Maynila. Nakakatawa to. Pinapakita niya yung plano. Yung Brit, sabi ko sa kanya, sir, I hope you don't mind. Can I have a copy of that? Mangongopya tong batang kaklase mo. Dahil sabi ka, mabait naman. Ano na yun mga isang linggo bago Yes. O baka magtataka kayo kung bakit alam ni Boss Cesar Chavez yung lahat ng mga galawan ni Yormisco Moreno, ha? Siya po kasi yung city administrator noon, mga kuys, mga gayas. O advisor din ni Yormisco Moreno. deklarasyon. A few days before that, magla-lockdown na ang buong mundo. At nasa London ka. Nasa London pa ako. Mabait naman. Yun yung binigay sa atin. Yun yung tinayo nating plano. Code M. If you remember that, Sec. Code M. C-O-D-E tapos dash M. Code M stands for contain, delayed, and mitigate. Contain the infection, delayed the growth, and mitigate the socio-economic impact ng pandemic. Doon po natin nakopya yon. Kaya kung bakit nagkaroon tayo ng massive na mga holding areas ng mga possible or future. Kaway-kaway po sa lahat na na-infection ng COVID-19 dito. Dahil kasama pa po niyan. Na-infection po ko nung pag-uwi ko sa Pilipinas, mga kuys, mga gayas. Ha? Kaway-kaway. Kagkaway pa yung buhay pa sa panahon ng pandemya. At rest in peace naman po sa lahat ng nangamatay doon sa panahon ng pandemya, mga kuys, mga gayas. Patient ng COVID. At nandyan yung sa bakuna, 24/7, nandyan yung cold storage facility. Huwag kayong magtaka kung bakit. Nagayon ako palagi, ha. Tinitingnan ko po yung minuto. Baka kasi lumagpas ng 20 minutes mahirap po i-upload. Kasi parating na rin naman sa darating na mga ilang buwan. Na-anticipate mo na. In-anticipate ko na negative 10, negative 30, negative 26, 30, negative 70, negative 80 para sa Sinovac, AstraZeneca, ang tawag yan, Pfizer, and so on and so, pati J&J. Yan yung mga kapanahonan na hindi na talaga nauwi si Yormisco Moreno at lagi na mo siyang nananatili sa kanyang opisina. Gumawa lang siya ng kunting maliit na espasyo para sa kanyang higaan, mga kuys, mga guys. 3 buwan pa siya nakakulong din sa city para talaga matutukan. Excuse me po. Para talaga matutukan niya kung ano ang daloy o mga pangyayari sa panahon ng pandemic, mga kuys. Grabe talaga yung Yormisco Moreno. Johnson & Johnson. So, malayo pa lang, meron na tayo, in fact, modesty aside, tayo yata may pinakamalaking storage facility sa buong Pilipinas. In fact, ginamit ng national. Pinahiram naman natin. Kasi Nagamit din ng tulong-tulong national, doon. Tapos, nung itinatag natin, nung nakita natin yung India, naghihikaw sa oxygen, namili kagad tayo ng tangke ng oxygen. Tapos, nung nagkakaubusan ng ospital, Yung iba, mga kuys, mga gayas, iwan ko ba kung nag-iisip sila ng tama? Banay sila hanap sa pera. Hindi ba nila alam na maggasto sa panahon ng pandemya? Ha? Hindi nila alam yun eh. Kaya panay pukol na sa mga utang. Sana yung pera, Huwag kayong mag-alala. Validated po yan ang kuwa. Ha? Kaya nga po medyo malaki po ang nautang dahil po sa pandemya. Ayuda, pagkain. Dahil bawal kang lumabas. Nagsimula yan, February or March yung lockdown, mga kuys. Kailangan mo pakainin yung constituent mo. Manila lang po, yung hindi nagugutom yung mga constituent, mga kuys, mga guys. Yung iba talaga, naghingalo, gusto na talagang lumabas dahil gutom na gutom.
Only Manila City lang na talagang nabibigyan lahat po. Sobra-sobra pa. Sa kapanahonan ni Yormes Comorin. Kaya huwag po kayong magtaka. Bakit ganun po kalaki yung pera na nautang? Dahil isa din po yan. Hindi pa kasama yung Parlan, Hospital, Kundo at Manila Zoo sa mga pera na hinahanap nyo mga kuis mga guys. Dahil sa pandemic pa lang lahat po. Yung gamot, sa infection, yung mga oxygen na yan, yung pagpagawa ng Manila Field Hospital, mga kuis, napakagastos para lang mabuhay. O yan yung legacy ni Yormes Comorin, mga kuis, mga guys. Para lang mabuhay, maitawid yung tao sa pandemya, mga kuis. Naalala niyo po mga Bedrooms. kababayan. Oo, yung bedrooms, no? Despite na nagtatag tayo ng mga COVID center sa ospital, nagtatag pa tayo nung Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta in 52 days. Oh, na nagamit din ng national. Oh, At huwag ka ha, pati OFW, naka-benefits po sa Manila Field COVID Hospital na yun, mga kuis, mga guys. Dahil hindi lang po yun sa mga Manileño, batkos sa buong Pilipinas na kung kailangan mo, mga kuis, mga guys. Andyan, handa ang City of Manila para tulungan ka. lalo na ng mga OFW at mga ano tawag doon repatriated ba tawag doon yung OFW. yung pinauwi. Pinauwi, pero hindi tatanggapin ng kanilang mga pamilya at ayaw din tanggapin ng ibang local government unit. Sa Maynila Inabsorb ngayon tinanggap sa lungsod ng natin. Maynila. Kasi natotosgasan sila doon sa hotel eh nauubos yung ipon nila. So narinig ko yung kwento na yun. Sabi ko hindi, pag nag-positive, dali mo dito. Grabe yung pandemya, talagang 2019, nauwi po kami noon. 2020 siguro, kasagsagan ng pandemya yun, mga kuwes mo guys. Sa awa ng Diyos, mabait yung boss namin, pinauwi kami. So ngayon, pagdating namin dyan City of Manila, ando na agad. Taste ka na agad. Nagpositibo po ako. So 15 days po ako dyan sa city, sa Manila, sa Pasay, yung hotel na nirent po ng gobyerno. 15 days, tapos nilipat po tayo doon sa may Bulacan. Okay, Pastor Kibuloy na kasi yan yung ibang mga pwede mong paglagyan kasi marami mga coins mga guys. 15 days diyan sa Manila. Pagdating naman sa probinsya namin, 15 days, yung isang buong buwan na ubos lang. Naubos lang talaga mga coins mga gayas. Walang nagawa kundi ando lang sa kwarto nakakulong, pinapakain. Okay naman dahil pinapakain. Marami ding salamat. Tapos, doon na yung Molnupiravir, Remdesivir, Tocilizumab, ang mga mamahaling... May prinsipyo kayo ron Yorme. Kasi kung pababayaan mo yan sa ibang lugar, dadami yan at baka tamaan pa rin naman ang mga kababayan natin sa Maynila. Alam mo, good observation, Sec. So, dyan yung nagamit yung kubra, di ba? Delay kanang yung ipapadili yung infection. So, kita nyo mga boys, mga guys, kung paano nakakatulong yung estratehiya na nakuha ni Yormes Comorin doon sa ibang bansa. Grabe. Napakagaling talaga ni Yormes Comorin. No? Bakit nagkaroon ng open policy ang Maynila sa vaccination? Pati sa gamot, sa pati sa Remdesivir, isolation. Ang katuwiran ko dyan dati, hindi ko naman mapipigilan yung virus. Correct. Sa pagkalat. Wala naman geography yan eh. Now, while we are protecting our people in Manila, we wanted to protect also those people who will come in and out of Manila. Correct. It's either they bring us virus or we send them virus. Halimbawa, isang example mo dyan, yung nagdadala ng vegetable sa Divisoria. Yan. Kaya tayo nagbakunahan sa gabi. Hindi natin pwedeng hindi tulungan yung mga taga-Benguet. Shout out sa mga taga Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Benguet, Kalinga. Binakunahan natin yon yung mga driver nila. Tapos sa buong Luzon, yung mga taga Pangasinan, nagbabakuna sa drive-thru while we are vaccinating our people. Hindi pa uso ang drive-thru noon. Naging yan eh. Naging excursion. Natutuwa naman ako. Alam mo yan, maganda dyan, Sec. Di ba nag-open na yung trabaho? Ang problema, ang nakakatuwa lang sa mga taga Maynila,
ikinukwento nila sa kapwa nila nag-uopisina sa Makati, sa Taguig, ganyan. Uy, magpabakuna kayo doon sa amin. Again, dito na uso yung sana all. Oh, yun. Kaya nangyari after office hour sa gabi, opisina, nagdadatingan doon sa Mahaba ng pila. Mahaba. Minsan. oo. Kami naman, alam mo, pandemya yun, tulong-tulong. Bawat buhay mahalaga. Bawat buhay, mga taga Maynila man o kamag-anak nilang nakatira outside of Manila, mahalaga ang buhay noong pandemya. In fact, kahit mayamang tao, walang bisa yung bilyon-bilyon nila. Meron tayong isang pasyente, bilyonaryo. Alam natin pare-pareho, bilyonaryo. Nakapila siya sa Chinese General Hospital for almost 8 hours sa parking lot. Ni isang kama. Hindi Walang siya available. ma-accommodate. Sapagkat walang available. Ang nagligtas sa kanya, Santa Ana Hospital. Just imagine, with all the money in this world. Tapos, ang dami nilang pera. The same Santa Ana Hospital Oh. na maraming cabinet members. Tapos, noong ang dami-dami nilang pera, pero wala silang mabiling Remdesivir. Wala silang mabiling Tocilizumab. Wala silang mabiling Molnupiravir. Ang City of Manila, pinagtatampo nga sa akin minsan ng ibang mayor yun Dahil tayo nagbubuday-budayga ng gamot. And the logic behind is, gusto ko proteksyonan yung mga taga Maynila Ngayon, kung hindi naman nagagamit at nagagamit ng ibang tao, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Abay, bakit? Abay, ibig sabihin, we are in a good condition. Correct. Oh. Depende sa perspective lang naman yan. At mabuting tulungan ang iba sapagkat pag hindi natulungan yun, Ay, sila maapektuhan naman din kami. pwede pang makahawa din. Yes, iikot lang yun. Iikot lang yun. It will never stop. Tama nun si yung si Secretary Anyo, naalala nyo na Correct. hindi natin pwedeng lagyan ng boundary ang COVID. Kasi nakatawid nga sa Pilipinas Wala namang kalsada between China and Philippines. But here we are. I mean, it can go anywhere. So the best way to do and approach it is para sa lahat. And that, salamat naman at binigyan tayo ng pagkilala sa ganong gawain ng pamahalang lungsod ng Maynila. Alright, babalikan natin si Yorme. So, ayun mga kuys, magayas, klarong-klaro po talaga mga kuys. Talagang hindi po talaga magsisinungaling yung resibo at yung talino ni Yormes Cumorino mga kuys, mga gayas. Kakaiba. Kakaiba sa lahat ng kakaiba. Okay? O may part 4 pa. Bro, stop po na dahil 20 minutes more na ito mga kuys, mga guys. At kung nagustuhan nyo po ang video nito, please follow, like, and share, and subscribe mga kuys, mga guys. At salamat sa hindi nyo pag-skip ng ads natin mga kuys, mga guys. Laking tulong po yun. So for now, I'm gone. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Abangan po yung part 4.